Video ni Saldico at Martin Romualdez nag-leak. At eto, may panibago tayong ebidensya na hindi talaga umalis etong si Saldico kundi tinanggal. Naku po, sino kaya ang nagtanggal? Ito yung mga pag-uusapan natin at ito isang buwelta ni Acting Mayor Basti Duterte, Vice Mayor Sebastian Duterte na ito ay isang palabas lamang ni Marcos Jr. Nako, grabe na lang itong mga pag-uusapan natin dito. At syempre ito, may papakita ko sa inyo na alam ko po ay matutuwa ho kayo dito sa balitang ito, no? Dahil etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nalalapit ng makalaya at makabalik sa bansang Pilipinas. So eto, no, ayan, makikita natin yan mga banateros, mga kabiyaya. Sa inyong screen, inayos lang natin ng konti para ating mabasa, no? Eto, no, basahin natin. Sang-ayon ka ba na sa mas mabuting maibalik na lang si Pangulong Duterte sa Pilipinas kaysa ilipat? Wait lang, hindi natin masyadong mabasa. Itas natin konti. Yan. Kesa ilipat sa ibang bansa sakaling maaprubahan ang kanyang interim release. So ayan po, no, mga banateros, mga kabiyaya. Anong may kukomento nyo dyan? Ako, para sa akin, bakit pa kailangan natin sa ibang bansa dalhin si Pangulong Duterte? Wala naman nagmamay-ari ng bansang Pilipinas at yan ay lehitimong 101 million %. Yan po ay lehitimong Pilipino. So bakit natin siya doon pagtatabuyan sa ibang bansa? Pwede naman ho yan dito sa bansang Pilipinas, 'di ba? So bakit kailangan pang itanong at kailangan pang pag-usapan yan dito at kailangan pang pag-isipan ng gusto ng administrasyon yan? Pilipino po yan, no? Kasi eto na lang kung yung ibang mga banyaga nga malayang mangurap at gumawa ng mga krimen dito sa bansang Pilipinas, bakit itong kapwa natin Pilipino na naging mabuting presidente sa kasaysayan ng Pilipinas hindi natin mapauwi dito? So anong merong katarantaduhan sa batas natin? Ako hindi na ako sang-ayon na sa ibang bansa pa si Pangulong Duterte, pero mas maganda na rin po kung kung no choice talaga na ayaw talaga ni Marcos Jr. na pauwiin dito si Pangulong Duterte, mas okay na rin po na sa ibang bansa at least doon malaya siya. Hindi siya katulad sa ICC na wala tayong kasiguro doon, baka nilalason na siya dyan, no? Para sa akin mas okay na ho yung ganyan na malaya siya. Yun nga lang, sa ibang bansa at least doon makikita natin kasi sa ICC mahigpit, di ka makapag-video, di mo siya makausap. So tayo, pwede natin na siya makausap pag pag naaprubahan na tong interim release niya. So ako po ay payag din, pero mas maganda kung sa Pilipinas talaga dapat. So ayun, no, dito na tayo sa unang video, no? Ito, panoorin natin. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Nako. Dati ang takot yung korap. Ngayon, ang matapang na yung korap. Nako. Dati takot ang durugista. Nung isang buwan, may pinatay ng PIDEA. Ng administrasyon ngayon. Dahil ba ito, ginawa namin ito, ginawa nyo. Pero kailangan nilang malaman at kailangan malaman ng taong bayan para magkaroon ng standard. Takbo ang tao. Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulo... Naku, may sound. Diba mukhang delikado tayo dito? Oo, so dito na lang natin siya panoorin. Si Sir, pangalan nito, nakalimutan ko tuloy. Si Bill Legas, nawala sa isip ko yung pangalan niya. Ito na, marorin natin. Nanawagan ang ilang dating anti-corruption officials sa publiko na huwag magpadala sa diversionary tactics na lumilihis sa issue ng flood control scandal. Alamin kung bakit nila ito sinabi sa balitang ihatid ni MJ Montehar. Mainit ngayon sa Pilipinas ang flood control scandal.
Mula sa palpak ng mga proyekto, ghost projects at isyu ng korupsyon, bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nalulustay dito. Iniimbestigahan na ito ngayon sa Senado at Kamara. Sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng kasabot dito ang ilang senador at kongresista gamit ang insertion sa national budget para pondohan ang mga questionableng proyekto. Sa gitna ng usapin, pinuna ni Attorney J.V. Hinlo, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, ang tila diversionary tactics sa media. Ang ginamit na issue, ang umano'y extradition request ng US government kay Pastor Apollo C. Kibuloy, isang pribadong individual na hindi nagnakaw ng ni isang kusig na pera ng gobyerno. Tama. Ani Hinlo, questionable ang timing ng paglalabas ng issue. Yung kay Pastor Kibuloy, they are saying yung mga kaso niya sa US, those are already personal cases niya doon. Wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng pansin ng gobyerno. Para naman kay dating PACC Chairman Greco Belhica, hindi dapat bitawan ng publiko ang flood control scandal dahil malinaw na propaganda lamang ang ginagawa sa issue kay Pastor Kibuloy. Opo, tama. Dapat wag talagang bitawan ito, ang issue to ng taong bayan. Dapat kalkalin, dapat i-expose. I-post nyo po na i-post sa Facebook, sa news. Kunan nyo po ng mga videos, yung mga anomalyang proyekto na nagawa. Ayon kay Senator Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, umabot na sa 1.9 trillion pesos ang inilalaan na pera para sa flood control. Kabilang dito ang mahigit 1 trilyong piso sa nakalipas sa 3 taon. Huwag tayo magpadala doon sa mga diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong isyong to. Ibalik na naman sa ibang issue. Dahil pagka ito po ay nawala sa ating consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Balak maglunsad ni Belhica ng People's Audit sa lahat ng flood control projects. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nangunguna sa kampanya laban sa flood control scam. At ayon sa dating anti-corruption officials, hindi si Pastor Kibuloy ang problema ng bayan, kundi ang mga korap at gahaman sa pamahalaan na walang takot na ninanakaw ang pera ng bawat Pilipino. Ay nga yung masakit dyan no? Ang masakit dito, katulad niyan, si Pangulong Duterte, si Pastor, asan sila ngayon mga nakakulong? Sa mga salang hanggang ngayon, hindi pa rin napapatunayan. Samantalang etong flood control, na harap-harapan na talagang napakalaking ebidensya na laban sa administrasyong Marcos. Pero anong nangyari kay Marcos? Nga, wala. Pag-alagala lang. Imbis na action na niya yung flood control, andun siya, pupunta mismo sa mga distrito. Ano magagawa niya dun? Tapos ikukwento niya kung paano nasira, ganito, ganyan, anong kulang. Hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pinapanagot dyan. Diba? Kaya nga kung halimbawa na kung yung ginawa kay Pastor, mas deserved ng mga congressman na involved dito sa flood control issue na to. Bakit hindi pinapakulong? Kaya nga mapapaisip ka na ito ay isang palabas lang din talaga. Kung sa tingin ng susunod na administrasyon ay hindi sang-ayon sa batas natin ang pag-extradite kay Pastor, hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga, it's premature. Dapat yung pagtuunan ng pansin, tama po kayo, yung mga national issues. Grabe. Ilang tahanan, ilang gusali, factories na po sana nagawa nun para nagbigay ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan, para kabahay, para sa ating mga kababayan. Kung hindi po inanod ng baha dahil sa korupsyon. Para sa Diyos. Ito yung isa sa mga panoorin din natin. Napakaganda po ng sinabi dito ni attorney J.B. Hinlo usapin ng anomalya sa flood control issue. Dapat magkaroon ulit ng opisina na gaya ng Presidential Anti-Corruption Commission na aside from the Office of the Ombudsman, dahil po napakarami ng trabaho ng opisina ng Ombudsman, yung trabaho dati ng PACC is to investigate corruption, anomalies over appointed officials at
yung mga conspirators nito. So, kahit let's say nasabi natin na yung jurisdiction ng PACC, of which I was once a commissioner, ay para lang imbestigahan ng mga appointive officials. Pero kung ito'y may project na konektado sa elected officials, pwede namin matignan yan kahit walang complainant. Because meron kami dating motu proprio power to conduct our own investigation. Hindi, pwedeng mag-complainant dyan si Marcos. Hindi, sa totoo lang, pwedeng maging complainant dyan si Marcos kasi siya, una-una, di ba, sabi niya, papanagutin niya daw yung mga politiko na involved at mga kontraktor na involved sa anomalya dyan sa flood control. So si Marcos ang gawing complainant para kahit paano mapakinabangan naman siya. Sayang na sayang yung PACC. Nung mga panahong yon, nung meron pa tayong unity, Oo, kami totoo. sa loob ng PACC, we would have wanted to brief the incoming administration ni Pangulong Marcos kung ano yung mga naiwang problema na hindi namin natapos para tulungan. Hindi kami nag-expect na ma-reappoint kasi tapos na termino namin. Gusto sana naming tumulong pero anong nangyari? At ako'y kinabahan nung panahong yon dahil sa kauna-unang executive order ni Pangulong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Projects, ano Yan nga yung masakit dyan no? Yung Presidential Anti-Corruption Division. Bakit binuwag? No? Tignan nyo ngayon nangyari. Marami pa nga, hindi, tawang-tawa nga ako sa mga bobong vlogger nun eh. Sabi yan, okay yan, para hindi na mangurap ang mga Duterte. Paano mangurap ang mga Duterte? Siya ba yung presidente ngayon? Tanga ba kayo? O tignan nyo ngayon ang nangyari nung tinanggal yung anti-corruption na itinalaga ni Pangulong Duterte. Anong nangyari? Bilyon, trilyon, milyong-milyon, bilyong-bilyon ang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. Ayun yung purpose nun. Kaya nila binuwag yun. Para malaya silang mangurap. Tignan nyo. Ano yung ebidensya ngayon? Yung flood control issue. Ano ngayon masasabi nyo? Tangina, napakaganda na nun eh. Kauna-unahang presidente na nagtalaga ng ganun para maiwasan ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Tapos bubuwagin ni Marcos. Tapos ngayon, galit na galit si Marcos sa mga korap dyan sa flood control. Ultimo, siya nga dapat managot niyan 3 years na siya ha. 3 taon na ho siya. 3 taon na siyang presidente ng bansang Pilipinas. 3 years na ho siyang presidente ng bansang Pilipinas. Bakit ngayon niya lang yan susolusyonan? So kung sino man dapat ang isisihin dito, walang iba kundi siya. Ba't tinayaan niya? Niya nga, binuwag niya nga yung anti-corruption na itinatag ni Pangulong Duterte. Ganun lang kasimple yun. Una sa lahat, ang turing po ninyo, ano bang reaksyon dating po para sa inyo ang isyong ito? Yung flood control project anomaly o controversies, isa lang yan sa mga dapat batikusin natin. But as a whole, yung lahat po ng projects ng gobyerno dapat ring pagtuunan ng pansin. But ito ngayon yung nakita natin na immediate yung impact ng palpak na pagkagawa kaya nagrereklamo ang marami. But it is not limited to flood control projects. Meron rin yung mga the usual infrastructure and road projects na dapat rin i-audit. At sa tingin ko, yung problema, hindi lang yung kasalukuyang mga nakaupo, pero systemic na itong problema. Opo. Lumala lang. Opo, attorney. Personally, sa karanasan po ninyo, lalo na po dyan sa Visayas, marami ho ba kayong nakikita, naoobserbahan na mga flood control projects? Mayroon bang mga ghost projects, flood control projects, at mga sira-sirang flood control projects, attorney? Particular na po, dyan po sa banda ng Visayas. Yung aking napansin dito sa Bacolod City, yung regular diggings of culverts, no? Yung maganda pa yung daan, pag nagpapalit ng mga administrasyon o
almost every year nakikita nating binabakbak yung mga kalsada at nilalagyan ng panibagong culvert. Yung sa ngayon, nakikita ko ngayon yung lumang culvert na semento na ay pinalitan na naman ng plastic. So, kung titignan natin, never ending yung paggagawa ng mga kalsada. And when you replace culverts, minsan napansin ko personally na nag-iisip ako, nililinis ba nila yung sa loob ng mga culverts na ito? Baka maraming nakatambak na mga buhangin o mga lumang konkreto na hindi natanggal, hindi nalinis ng gusto. Paano yan? Pag bumara, di sira na naman at gagawa na naman ng bagong proyekto. Yung napansin ko, ayaw yata nila ng permanenteng solusyon para yung projects paulit-ulit at tayong mga sambayanan ang gagastos nito. Opo. Yun naman talaga. Yun naman ho talaga ang totoo dyan. Ayaw talaga nila ng permanenteng gawa. Dahil kapag pinagpermanente nila yung mga proyekto na yan, wala na silang makukuha na ng pera. Kasi kada taon, giba. Kada giba nila, kada gawa nila, pera yan sa kanila. Yan ang talagang nangyayari dyan. Diba? So kaya nga ito ang pinagkaiba ng ibang bansa sa atin. Sa ibang bansa kasi lahat ng mga proyekto doon ipinipix nila ng isang gawaan lang. Lifetime, tinatawag na lifetime ng magagamit ng mga residente doon sa bansa na yun. Yung kalsada, kung may masisira mang konti sa kalsada, gasino lang. Pero hindi katulad dito sa atin. Dito kasi sa atin, una-una kapos na sa bakal, kapos sa simento, tapos ang kukulangan pa ng mga tao na gagawa. Yung mga gagawa naman, tinatamad din gumawa kasi yung sahod sa kanila. Ito, totoo ito nangyari Kasi ako, construction worker ako. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yan. Kalsada, sa school, sa lahat. Ako, namamakyaw pa nga ako noon ng bahay No? So, ang nangyayari noon, ipapasok ka ng kakilala mo. Ang araw mo talaga, 500. So, yung kakilala mo, nagawa ng ikaw, siya ang nagpasok sa'yo, ilan kayo, 10 kayo, babawasan kayo ng tig 50 pesos or 100 pesos sa kada araw nyo. Mapupunta sa kanya yun. Ganun pa yung isang kalakaran dyan. Kaya tuloy yung mga manggagawa, tinatamad, kasi ang baba na ng pasahod sa kanila, gasino sa panahon ngayon, yung 100 pesos na yan, malaking halaga na sa mahalin ng bilihin ngayon. Kaya sa ibang bansa, ang nangyayari, yung proyekto, halimbawa kalsada, yung kalsada, ginagawa na nila ng pang ilang taon na yun. Pang matagalan na. Kumpleto bakal, maganda ang semento, puro ang semento. Yung mga manggagawa, sinisipag din dahil bastante yung pasahod sa kanila. Yung kalsada, aabutin ng mga 20 to 10 years. So kung ganyan din sana sa atin na yung mga proyekto, halimbawa, katulad na lang yan, flood control. Ang flood control bago masira umaabot ng 10 to 20 years. So 'di ba makakaipon yung bansa natin? Mas makakaipon ng pondo para sa mga iba pang proyekto na pangpaganda ng bansa natin para makasunod tayo sa mga first world country, 'di ba? Ganon ang mindset ng ibang bansa, hindi katulad dito sa atin. No? Ang sa atin kasi, tatabangan ng bakal, kukulangan ng bakal, kukulangan ng simento para next year or sa susunod na buwan, may panibagong proyekto na naman sila at another income na naman. Ganyan yung realidad. Kaya tingnan nyo, ang daming sira na flood control kasi ganito. Yung flood control, nakita nilang malaki ang kitaan Malaki ang pera sa flood control. So ang ginawa nila, umutak sila. Huwag natin masyadong tibayan para pag nasira, sa atin ulit ipapagawa, panibagong kontrata na naman yan. Panibagong pera na naman yan. Diba? So ganyan ang utak ng ibang mga kontraktor. Ibang mga yung mga corrupt dyan. Kasi nga,
hanggat may gawa sila, patuloy-tuloy yung pera sa kanila. Tututusin, kayang-kaya naman tibayan. Ang laki-laki ng pondo eh. Bukod ano nga dyan eh, simula sa umpisa, gitna hanggang dulo, korupsyon talaga ang nangyayari. Ibibigay yung pera, 50 billion, para sa isang flood control sa isang distrito. Doon pa lang sa 50 billion, may bawas na. Pagdating doon sa kontraktor, yung SOS na tinatawag, yung for the boys, bawas-bawas na, magiging 30 billion na lamang ang budget sa flood control. So doon pa lang, bawas na. Pagdating sa kontraktor, ipapasa sa mga subcon, no, magkano na lang? 20 billion na lang. So sobrang bawas na. Halos kalahati na ho ng budget ang natapyas. Ganun yung kalakaran ngayon, kaya hindi nila tinitibayan, kasi pag once na tinibayan nila, mawawalan sila ng proyekto, mawawalan sila ng income. Isa po sa mga most recent na mga balita o mga naganap noong mga nakaraan, particular na noong Biyernes, August 22 po, ay may inaresto pong isang engineer o district engineer dyan po sa Batangas, DPWH district engineer, matapos nga makipagkita sa isang kongresista, kay Congressman Leviste. Nahuli po siya sa isang entrapment operation na tangkang suhulan ang kongresista ng nasa higit 3.1 million pesos na suhol, attorney. Ano ba ang masasabi po ninyo hinggil po dito? Well, nahuli siya, no? Pero kung titignan natin ang sitwasyon, si Congressman Leviste yata yung pinakamayamang kongresista sa lahat, no? Meron akong nakita sa social media na he's a billionaire by reason of his solar business. So, suhulan mo yan ng 3 milyon, sinsilyo yan sa kay Congressman Leviste, no? So, yung tanong, no? Isa lang yan sa simptomas. Paano naman yung mga ibang congressman, no? So, kung nangyari yan na walang hiya na sinuhulan ang isang bilyonaryo, na sabi ng report ay SOP raw, paano naman yung mga iba nating kongresista o mga senador? Meron rin kayang ganong patakaran. Paano natin mahuhuli kung hanggang mag-aantay lang tayo sa entrapment operation? Yung mga transaction, hindi naman yan nakikita ng ating mga mata. Nangyayari yan sa dilim at sa pag-uusap ng mga partido. So, there should be a way to improve our anti-corruption drive. At yung isa, yung dati ko pang sinusulong, dapat amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law para mabigyan ng kapangyarihan ng ombudsman na matignan ang mga properties at pera ng mga politiko. So that's one way, no? Another thing, dapat magkaroon ulit ng opisina na gaya ng Presidential Anti-Corruption Commission na aside from the Office of the Ombudsman, dahil po napakarami ng trabaho ng opisina ng Ombudsman, yung trabaho dati ng PACC is to investigate, no? Corruption, anomalies over appointed officials at yung mga conspirators nito. So, kahit let's say nasabi natin na yung jurisdiction ng PACC, of which I was once a commissioner, ay para lang imbestigahan ng mga appointive officials. Pero kung ito'y may project na konektado sa elected officials, pwede namin matignan yan kahit walang complainant. Because Yung ano nga yung sa ombudsman nga muntikan na Pero medyo nakakakaba pa rin kasi parang bataan daw ata ni Lisa Araneta Marcos yung papalit dyan sa pagiging ombudsman. So nakaligtas tayo kay Remulla, hindi tayo nakaligtas sa bataan ni Lisa. Yung nakakatakot dyan. Isa pa yan, no? So hindi mapapanagot ang mga korap sa gobyerno, lalong-lalo na si Marcos Jr. kung ang mga kaalyado niya rin yung papalit.
because meron kami dating motu proprio power to conduct our own investigation. Sayang na sayang yung PECC. Nung mga panahong yon, nung meron pa tayong unit team, kami sa loob ng PECC, we would have wanted to brief the incoming administration ni Pangulong Marcos kung ano yung mga naiwang problema na hindi namin natapos para tulungan. Hindi kami nag-expect na ma-reappoint kasi tapos na termino namin. Gusto sana naming tumulong pero anong nangyari? At ako'y kinabahan nung panahong yon dahil sa kauna-unang executive order ni Pangulong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Opo. Attorney, bilang isang abogado at syempre para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba yung possible na kasong kakaharapin? Yan, maganda yan. Kapag isang opisyal ng gobyerno ay na-involved sa ganito pong mga kaso? Maganda yan. Well, yung sa ngayon, yung narinig natin sa kay Pangulong Marcos, na yung gusto niyang batikusin at possibly ikasuhan ay yung mga contractors. Now, kung wala tayong ebidensya laban sa mga public officials, kasi mahirap yan makonek. Di, tsaka ba't sa kontraktor? Di alam nyo mga kontraktor, kung sakali mang magkaroon ng gipitan, ilaglag nyo yung mga congressman na nasa likod nyo. Kayo yung gigipitin dyan. Sinabi pala to ni Marcos Jr., di ko na rin napakinggan to na ang kakasuhan niya lang yung mga kontraktor, paano yung mga congressman na nasa likod niyan? So baka totoo nga yung sinasabi ni Mayor Baste na palabas lang to para hindi makita ng taong bayan or hindi mapanagot ang mga congressman na nasa likod ng mga kontraktor. Kung hindi aamin ang kontraktor na may kakonsyaba siya, yung mafa-file natin hindi corruption case, but pwedeng estafa, pwede yung economic sabotage. Bakit estafa? Kasi pinaniwala ng kontratista na natapos niya yung trabaho o pinaniwala niya tayo o yung gobyerno na ginawa niya ang trabaho base sa specification ng isang project. For example, yung sa flood control, yung embankment, sinabi niya nga dapat may mga kabilya. Pero sa totoo pala, instead na sinunod na lagyan ng mga kabilya based on specification, nilagyan niya lang ng kawayan. So, kung hindi natin mapuprove na may kasangkot na public official, it is an ordinary criminal case na estafa or economic sabotage. Opo. Rin yung kaparusahan pag economic sabotage. Now, if ma-prove natin na konektado ito sa isang public official, doon na papasok yung anti-graft, So Republic Act 3019 at yung sa Republic Act 6713, yung Code of Conduct ng mga public officials. So kung yung project ay more than 50 million, papasok rin yung kasong plunder. Opo. But we have to prove conspiracy. Opo. At applicable po itong nabanggit po ninyong mga kaso dito sa kaso naman ni Congressman Levista laban po dito sa District Engineer dyan po sa Batangas. Well, the district engineer is a public official. Pag yung salary grade niya ay covered ng batas, doon siya sa Sandigan Bayan sasagot pag sinampahan na siya ng kaso ng ombudsman. But there should be a complaint first filed with the ombudsman at yung ombudsman magdedetermine ng whether liable yung engineer na yon administratively at pag convicted siya administratively, permanently disqualified from service siya. At kung liable siya sa criminal case, ifa-file ng ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan or sa RTC, sa Regional Trial Court. Alam nyo kung sakali man na halimbawa dumating sa punto na itong usapin sa flood control at wala ni isang congressman ang mahatulan ng impeachment or pagkakakulong dito sa issue ng flood control, wala to.
Tsaka magwawala taong bayan dito kasi isipin ang sasabihin nila, yung bilyong-bilyon na kinurakot, hindi nyo pinagpukusan, hindi nyo binigyan ng hustisya. Hindi nyo pinagtuunan ng pansin. Hindi man lang nga nanagot yung involved ng mga congressman dyan at mga, sabihin na natin, kahit senador. Pero yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, kay Pastor Apollo C. Quiboloy, kay Pangulong Duterte, pinagtuunan nyo ng pansin at yung dalawa nakakulong. At yung si Vice President Sara Duterte gusto nyo i-impeach. Samantalang itong mga congressman na harap-harapan na talagang lihitimo na, mamaya papakita ko sa inyo yung video ni Romualdez at ni Saldico, talagang ngayon parang ayaw hindi sila mapapanagot. Ayun yung masaklap diyan. Kaya lalabas talaga na yan. Lalabas talaga na tawag dito. Lalabas talaga na na palabas lamang yan. So ito, panoorin natin, DPWH humingi na naman ng pondo. DPWH umano ang humingi ng pondo para sa mga flood control project sa Bulacan. Patay. Batay sa pagsusuri. Patay. House Infrastructure Committee sa pambansang budget. Kasama riyan ang mga umano'y ghost project na nagpainit ng ulo ng Pangulo. Nakatutok si Tina Painit ng Pangulo. Perez. Yan na, lakad. Flood control Puta na, anong mo dyan? Anong tawag dito? Paano mo mapapanagot ang mga korap dyan sa kakalakad mo? sa Bulacan na nagpainit ng ulo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi congressional insertion, kundi proyektong isinulong ng Department of Public Works and Highways ayon sa co-chair ng House Infrastructure Committee. Base ito sa pagsusuri ni House Infracom Co-Chair Terry Ridon sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso at General Appropriations Act o yung pambansang budget na inaprubahan ng Kongreso. Marami po sa mga napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas, particular ho sa Bulacan, kahit po yung nasa Baguio, ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito Congressional Initiative originated projects. So kasama po rito yung pong Ghost Project na supposedly ginawa po ng First Engineering District ng Bulacan through Sims Construction Trading. Kabilang din daw Ano ngayon, dinidikdik naman ng DPWH. Dalawa na yung dinidikdik nila, DPWH sa kontraktor. Pero congressman, wala pa rin. ito ang substandard na proyekto sa Bulacan na sinita rin ng Pangulo. Yung pong sinasabi ho ng Pangulo ng Pilipinas na substandard project na in-implement din po sa Bulacan. Same District Engineering Office, implemented po ng St. Timothy Construction. Ito po ay nasa NEP din po. Ng I think 2023 or 2022. Sagot ng DPWH. We'll try to find out if this is correct. Maybe if it is left or initiated, we will try to find out. Pero for as long as it is ghost project, then we'll have to file the necessary charges against those who are included in the Opo. In fact, today I think I have issued the preventive suspension of the district offices involved in mga ghost projects. Sisimulan na ng komite ang investigasyon sa mga flood control at ibang infrastructure projects sa September 2. Kasama sa mga ipatatawag ay ang top 15 contractors na binanggit ng Pangulo at mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at BIR. There should be criminal charges for ghost projects. If it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Aabot ba ang sisi sa kalihim ng DPWH? We will see kung ano ho yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. They'll have to establish my liability kung ano kung nangyayari po doon. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure Absolutely. project.
Wala pong corruption on Absolutely on my your part. end. No. I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. Because that's why I'm filing all the charges against anybody who are involved after these ghost projects that have been discovered by the president. Ang Commission on Audit naman, magsasagawa ng technical inspection sa lahat ng flood control projects mula Putang na, ngayon lang sila ngayon lang nila naisipan yan. 3 years ng ilang taon nang merong ganyan. Buisit. January 1, 2022 hanggang July 31, 2025, ongoing man o nakumpleto na. Para sa GMA Integrated News, Ay, no. Ito, panakpakinggan natin tong panayam ni nasaan na yan? Eto, ni Mayor Baste. Ito, pakinggan nyo. Ito talaga, lihiti mo. Pwedeng mangyari to. Pinit ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat sisihin sa maanumalya manong flood control projects. Ayon kay Duterte, 3 taon itong pinalagpas ni PBBM. Kung totoong seryoso raw ang Pangulo, dapat niyang kasuhan ng mga sangkot na kontrakto. Tama. Tinulugsa rin ni Duterte ang anyay paninisi sa mga kongresista sa isyong ito. Nasa dahig ngayon si Duterte at kanyang mga kapatid para bisitahin ang kanilang ama sa ICC Detention Facility. Ikaw yung presidente. If there is someone to blame, that will be him. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan. Cooking show ba? Cooking show! Sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing Tama. agency? It's Tama. DPWH. That is under the president. Tama! Palakpakan! Sino ang pumirma ng budget na yan? Diba? DPWH under ng Office of the President yan. So, sino dapat managot? Presidente. Tama! Ang yun ang gusto ko kay Mayor Baste. Ito yung full video. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, na concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed a case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Tingnan pa sa sinabi nyo na may kasalanan talaga yung DPWH. Pero bakit kaya sa tingin nyo Ang ganda ng transition ng video Talagang kusang umakyat umangat hindi pa niya sinisibak si Secretary Bonoan ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yun, nawala lang na parambula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR stunt niya. Na pupunta sa doon, kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong. Congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas na. Tama. Diba? Kaya nga nagtataka tayo bakit contractor tsaka ang pinag-iinitan Pero mga congressman, si Bunuan hindi man lang matanggal-tanggal. Kung serious talaga siya, sabi niya na, 'di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Tama. Talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, pulong ka dyan, kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa ano? Yung Presidente, Speaker, at saka yung Committee on Committee Chairman na natin dati po. Si Sandy po. Sa mga wild, tapos ngayon may bago. Siya. Reason ko yung Sandy po. Kasi Sandy Daw, ang ingay nung sasakyan. Wala ba kayong mic na maganda-ganda? Kami nag-a-adjust sa inyo. Hirap na nga yung pandinig namin. Kasi Aasuntuhin si Saldi ko, okay? Yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, na concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed a case against somebody, cooking show. Yan ang liwanag ng sinabi ni Mayor Baste. Kapag walang nakulong, kapag walang nanagot, alam na dis. Lam na dis. Dito tayo sa isang meron pa ba? Wait lang sa isang
Ano ba to? Sa isang video, no? Oo. O, dito muna tayo. Oo, hindi ko to nasama kanina. Sa sentro, sa usapin ng maanumalyang flood control projects. Mula sa kanilang simpleng buhay hanggang sa pabirong Ito, palad instant na bilyonaryo millionaire. na sila. Alamin ang kanilang kontrobersyal na kwento. Sa Yan. agenda report ni Hannah T. Diskaya, ito na. Sabi ng mga kaibigan nyo, sumasabak kayo ngayon sa mas magulong buhay. Handa na po ba yung lahat sa inyo? Paligid. I think so, yes. Mula sa nooy excitement nilang sumabak sa politika, hanggang sa ngayon nalaman na nga sila ng balita na nanatiling mainit na usapin sina Sara at Curly Diskaya. Ba't kaya hindi nagsasalita to? Dito sa interview, ang daldal. Binalikan ng Bilyonaryo News Channel ang panayam ng aming desk editor na si Francis Folve, October 8 nitong nakaraang taon. Sa kasagsagan niya ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 midterm polls. Kalaunan, naging katunggali ni Pasig City Mayor Vico Soto si Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng lungsod. Sa panayam, ibinahagi ng mag-asawa ang storya nila mula sa pagiging flood survivors hanggang sa maging bilyonaryo contractors. Si Sara ang pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Top 2 ito sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumorner sa bilyones na flood control projects mula 2022 to 2025. Biruin mo ha, 2022 to 2025. So kung halimbawa halimbawa lamang ha, may nangyaring nakawan nung 2022, meron din 2023, 2024, hanggang 2025. So hindi lang pala talaga tayo dapat mag-focus sa 2025, kundi dapat pati yung 2022, 2021, 2020 kung saan ang merong anomalya dyan sa flood control, dapat imbestigahan lahat yan. Bilyones yan. Kaya pala instant yaman sila. Tsaka sila na mismo nagsabi na ano ba ang susi, ano ba ang gateway ng pagyaman nila? DPWH daw. Sabi nila yun So gawan natin to ng ibang video, no? So dito muna tayo sa pinaka-topic natin. Pasok. Hindi naman nag-resign, tinanggal siya. Patay. Even if meron siyang in-announce na Hindi pala tinanggal si Saldico, nag-resign. Hindi naman nag-resign, tinanggal siya. resigning for or stepping down for health reasons. Hindi, tinanggal talaga siya. Alam niyo po ba sinong nagtanggal? Ang nag-move si Congressman Sandro Marcos, di ba? Nag-move siya to declare vacant yung chairmanship ng Appropriations Committee. At that time po ba, because kami nanonood lang, Bakit kaya ang I tanong? personally assumed that it was declared vacant because Congressman Zaldico had already resigned by then. Hence, the motion to declare it vacant. Or hindi pa po siya nag-resign at that time. Mukhang hindi naman nag-resign eh. Nagsabi lang siya na meron siyang health problems, pero hindi siya nag-resign. And what do you make of this? Meaning, kung nag-step down na si Kong Zaldico as chairman for appropriations, do you think there should still be liability left for those who are left in the leadership? Dito, since nung nangyari yung crime, Zaldico was the chairperson of the Appropriations Committee. Of course, perfected na yung crime by then. So liable pa rin siya kahit na sino. Tama yun. But si Congresswoman Kimbo was quick in saying that putting the blame dun sa technical working group, yung staff ng Appropriations Committee. Kawawa naman yun. Pero pwede po bang mangyari yun? In the past, nagagawa po ba yun sa Congress na you have a technical staff that fills in blanks, not just... So hindi ibig sabihin na wala na si Saldico sa pagiging chairman of appropriation, kung tama ba yung bigkas ko, hindi po ibig sabihin na absuelto na siya sa mga nangyaring krimen. O eto, panoorin naman natin yung dalawa, si Martin Romualdez at si Saldico. Our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Yeah, siguro hindi naman na to masasabing hindi naman na sigurong masasabing AI to or fake news. Please kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence really allow. Ito daw yung on the line AFP Chief of Staff
Romeo Browner. December 11, 2024 after BICAM. Okay, panoorin natin. From 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and it's being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that. Palakpakan yung mga loko. Dami yan, dahil pera! They heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak. Yabang, no? Basta nagsalita tayo. Ako ang speaker. Ako ang magsasalita. We will always deliver. You are top priority, sir. No, top priority pala si Browner. In fairness, ha? Top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will continue my speech to the So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. Grabe. We will ratify the budget on Wednesday, and the president will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Sana all. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Dito, hindi ko masyadong parang sa mga sundalo ata to. Pero ang tanong kasi, ang kasi dito, ang feeling nitong dalawa, porque sila ang umahawak ng budget ng Pilipinas. Hindi, kaya ako naman to pinapanood sa inyo. Ito yung isa sa mga ebidensya na itong si Martin Romualdez at si Saldico talaga ang humahawak ng budget ng Pilipinas. Sinabi niya naman rin mismo, pag ako nagsalita, I'm a speaker, I will speak of anything else. So siya daw ang masusunod. Kasi nga, silang dalawa lang ang humahawak ng budget ng Pinas. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year. So, thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Oo nga, si Browner nga. Yun, kitang-kita nga si Browner. Lupit, no? Iba talaga ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Kapag sinabi talaga nila. So yun mga manateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa inilabas nating video at mga napag-usapan natin, katulad na lang niya sa panayam ni Mayor Basti Duterte, ni JB Hinlo. At eto, yung about dito sa flood control issue. At ayun, dapat na ba talagang lumabas si Saldico? At ang tanong ho dito, meron po ba talagang makakasuhan or mananagot sa mga maanumaliyang flood control issue? So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang ni yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.